Another scam transaction again. Pero wala naman akong binayaran. So, parang humihingi pa lang ng babayaran. So, let's be aware. Yung magte-text na nanalo ka, noon pa naman na umiiral ito. Pero ngayon, meron ng online na i-message ka through messenger or kahit anong social media mo, nanalo ka daw. Huwag kayo maniniwala sa mga ganun. Or kahit harap mo yung tao, nanalo ka daw. Paano ka naman mananalo? Gamitin yung utak, common sense. Paano ka naman mananalo kung hindi mo naman sinali yung sarili mo para manalo? Parang tumaya ka ng loto. Common sense. Kasi minsan dahil sa problema natin ang pera, desperado. Yung hihingin nilang pera, paano kung malaking pera yung hihingin nila kapalit para daw sa transaction? Payment daw. Alam nyo ang transaction sa wallet, mga GCash, Pimaya, at ano pang bank transaction, sa inyo mismo imaminus. Hindi kukunin sa inyo para ma-minus yung bayad ng transaction. Hindi ima-minus sa inyo, 'di ba? Ganun yung pag yung GCash maglalagay ka sa Paymaya, 'di ba? May babayaran kang 15, 30 or kung magbabayad ka ng credit card, may babayaran kang 15 pesos, 30 pesos depende. Sa wallet mo pa rin ima-minus. Yung meron talagang taong hihingi. Ay, laki nung hinihingi, 1,000. Maniwala ka. Ito, basta nakita ko nung may katransact kasi ako, tapos sinabi niya, tignan mo yung yung message request mo. Dami-daming message request ko. Parang ako dito, na curious ako. Totoo kaya to? Kasi sabi niya nanalo ka. Pero may words kasi na may nakita ako doon. So yan, tignan natin yung message. So, tingnan mo natin yung profile, Tommy Williams, sabi niya, yung sa Facebook. Tapos, yan, pera nga, may mga friends naman siya, konti, parang mostly foreigners. Ayan, Filipino pa yung nakalagay, tapos kumuha daw ng pera. Wait. Tapos, balik tayo sa messenger. Hello, congratulations. Ito yung sabi niya eh. Hello, congratulations. Ayun nakalagay, Philippines in USA. Sa tingin ko, ewan ko ba, transaction ng setup. Kasi sabi ko nga nung una pa, alam nila yung ginagawa ko. Ewan ko ba kung ano sa palagay nila yung ginagawa ko. Kung anong gusto nilang iparating or itinatago, kaya ganun. So yan, nanalo daw ako ng 523,000 pesos. Is this real? Sabi ko. Tapos sabi niya, you're winning. And do you have a WhatsApp? Binigay ko yung WhatsApp number ko. Dinilit ko na lang. Tapos punta tayo sa WhatsApp. Ayan. Ito ang number, Nigeria. OMG! Hinahanap ko yung country kasi nilalagay nila yung Huwag kayong maniwala kung galing sa Nigeria kasi meron silang office na merong mga empleyado na iba-ibang lahi. Meron tayong kalahi na Filipino. Lahat ng buong country meron sila. Trabaho nila to, mang scam. Katulad ng yung binigay kong yung love scam na yon. Yan, magaling sila doon. Di ba nakikiconnect sila sa loob nyo. O, ayan. 10,000 USD. Tapos yun daw ang binigay ko GCash. Ayan. Sinagot ko kung nag-aaral. Kasi may school na sinabi doon. Sinabi ko kung nag-aaral, hindi na. Tapos ayan daw. Kunwari, nang galing mag-edit. Tapos ito yung nasabi ko. Dito na part. Ayan yung GCash account. So, binigay ko naman na yung GCash number ko. Baka naman. Ano kayo dyan? Kahit piso-piso lang. So, hindi nga, seryoso ako. So, ayan. Tapos sinabi ko dito, what kind of transaction is that? It's your wallet should minus the charge. Why do you think I don't know about transaction? Sinagot niya, ganito, ganyan. Sabi pa niya doon sa sentence niya dito, saan yung, imbis na GCash, sinabi niya, Paymaya. Saan ba yun? Saan ba yung mahabang kwan na yun? Napakahabang... Ay, basta meron dito yung imbis na GCash yung sasabihin is, ang nasabi niya is Paymaya. Basta na ba kasi yun? So that you can get your total amount in your Paymaya account, sabi niya.
So itong sabi ko, how do I win a prize without even adding myself to win something? Explain it. Sabi ko, you're a member of that person that I got transaction of the Bitcoin investment ko, no? Sabi ko doon. Then I paid 1K. Then after that, I have to pay again. Well, obviously, kasi yung technique nila eh. So ibig sabihin, kasama niya yun. May binigay akong kwan, di ba? Na scam din ako ng 1,000 pesos. Well, dalang-dala na ako doon. So yan, nag-send na siya ng kwan. So, government daw. Hindi ako naniniwala dito. Kukunwari lang to. Sino tong binigay nila? Umiiyak. So you can see this lady just pay and receive a winning prize, and what happens? Sabi niya, hay, ewan ko ba kung bakit kung talaga sila, ay nako, tatawagan nila ako, tatawagan kanila. Madami silang ibibigay na proof, kunwari. Pero, huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala. Additional picture, ano daw to? Link to the scumbag. Link to the scumbag love scam company that is residing. Ano bang spelling nung residing na yun? That is residing in Nigeria. Yun ba yung explaining ng Nigeria? Ayun. I just saw that news. You complain about insecurity, rice. You complain about unemployment, rice. Yes. You complain about the fact that, we are hungry, rice. We say we want to protest, rice. You say, you don't have medical facilities, rice. You say you don't have good schools and good teachers, rice. So, additional, no, I'm USA here. But it says, nakalagay nga dito Nigeria phone number from Nigeria Gagawin talaga ng taong yan kung nire-replyan mo siya. Parang magagaslight ka na parang totoong-totoo. Meron at meron siyang isasagot. Parang ganun yung gaslighting. Yung narcissist na sinasabi nila. Na nakita mo na nagsisinungaling siya, gagawa at gagawa pa rin para maging victim. Just one of our staff manager number that is Nigeria to open WhatsApp. But I'm Philippines. Ano daw? No, I'm USA here. But I'm Philippines. I just one of our staff manager. Yung grammar I use one of the, parehas naman kami minsan. Kaya pag mayroong grammar ako na dyan, pagpasensyaan nyo na, I use one of the staff manager number that when you help and support the poor that is in Nigeria. Kaya daw hindi USA ako dito, ngunit ako ay Pilipinas. Translate, isa lang ako sa aming staff manager numbers na Nigeria para buksan ang WhatsApp. Ginamit ko ang isa sa numero. Yan, sabi ko, your number is based in Nigeria. WhatsApp doesn't lie. And if country is in poverty, that's not a reason to scam someone. We are also here. You have to stand into something about it, not all the time laziness or do scam. Are you mad? What did you mean by that? Yes, I'm mad. You're scammer. You scammers. Repent. Your sins. Didn't you know that this year and coming years, bad people will not pursue ka
all that did bad to their fellow will come down. All, I mean, not up. Fuck you. Are you paying for our company? Fuck you too. You're asking money? Then you have a right to be angry? Ha ha ha. The truth came out. I just want... You are the one who is stupid. Coming to me, then not being ready of all. You are the one who is stupid coming to me, then not being ready of all the reasoning. Am I right? Why do you want me to be Are you one of that satanic group that want to stop? Right. I don't care. Proper transaction is not even... I don't care. Proper transaction is not even chat. Call can be or come personally. Personally. That's how winning is. Come again? Where did I win and how? I'm here telling you the truth, but you don't believe. Yes, because you're a scammer. Taas kilay. Didn't even answer me. Are you the one of the group? It means it's true. Isa sila sa member dito. Member dito dito sa lugar ko. Sila naman kasi ang nagsimulan nito eh. Meron din silang member na ano, 'di ba? Tarot readers, OMG. Iba-ibang lugar 'yun at baka member ng hindi kasi ayaw kasi sabihin ng mother ko kung ano exactly name nung kan eh. Satanic group na 'yun sa Facebook ko. Sa Facebook. What kind of winning in... I never heard that kind of winning. Sorry. Tired of chatting and came bored. Not replying or already replying anymore. Ayan ano kaya tong kuwan na to? Arabic ba yun? Hi! Hello everyone, I am the one of the 10 luckiest winner of the Giveaway PH 2023 and I already received the winning prize worth of $10,000 US. It is a great opportunity to help my family and to support my study. Again, I am very happy and appreciate your kindness and generosity. God bless you and thank you so much. Wait, sabi niya doon sa taas.
Wait lang, may napansin ako. Sabi niya sa taas, I'm not from Nigeria. Saan yung sabi niya? I'm from Philippines. Hindi USA ako dito, ngunit ako ay Pilipinas. Ito ang anggulo niya. No, I'm USA here. But I'm Philippines. I'm a US in citizenship. Baka yun yung ibig sabihin niya. But I'm staying in the Philippines. Ho, ho, ho. Scammer nga. Tapos bigla niya sabi dito, I'm a good Muslim. My Islamic Quran did not teach me how to scam or lies. Scammer. It even say, hala, may gusto silang i-set up dito. Gusto nilang i-set up yung country or mga tao na katulad ng USA, Philippines, Muslim. Kasi binanggit dito eh. Gustong i-set up ng Nigeria. Oh. Sana makita nila to. Kayo dyan yung mga nai-inlove dyan dahil lang sa chat. Ay. Kasi hindi mo masasabing love pag sa chat lang. Dapat yung may connection pa rin naman doon. Pero paano kung ginagamit lang as lokohin ka? Mas magandang maranasan pa rin yung tao. So, hindi lang love scam sila magaling. Sa iba-ibang klaseng panluloko, pwede nilang gamitin yung, kunwari, mag-invest ka daw ng Bitcoin o mag-invest ka sa dito or mag-invest ka sa ganyan. So, alam naman natin yung style ng Satara, ganon, yung mga ganon. O yung, kunwari, pautangan, tapos kailangan mo muna na, nagbigay din ata ako ng isang video about nung kunwari, pinalitan daw yung number mo sa system, kailangan magbayad ka ng ganitong amount, 15,000 pesos mga hiningi nila, tapos binigay talaga. Sabi namin sa kanila, is scam, hindi talaga sila naniwala. Siyempre, may malaking binigay ng pera nung una, para daw maayos yung system, ganun. So, mag-ingat kayo sa pautangan. Mas maganda pa rin yung parang GCash na may sistema talaga, yung app, yung mga loaning app, pero mag-ingat din sa ibang loaning app. Tignan nyo maigi yung yung rules nila. Bago nyo i-click na submit, i-go, tignan nyo yung ginawa nilang platform, yung rules. Kasi kahit nakita mo is 125 days, parang yung ginawa kong isang video, is naging 1 week. Paano kung yung inutang mo 1 million, babayaran mo na lang ng 1 week yun, o 100,000, 50,000? O, diba? So, mas maganda yung kilala ng platform, yung pag-utangan mo. Mahal yung interest pero depende rin sa haba ng araw kung kailan mo babayaran. Has a sense na sinasabi nila. So mag-ingat tayo. Ingat tayo, guys. Kahit sa galing man sa group, alam niyo iba naman ang issue ko, pero alam ko may nakakaranas ng ganito na scam. Kasi meron talaga yung part na kahit hindi natin naintindihan, meron talagang taong maniniwala. Tingnan mo nga yung yung sinabi kong pautangan sa Facebook na chinat talaga nila tapos nagpapautang daw. Nagbigay talaga sila ng papers ng company. Pwede silang totoong trabahador ng company. So meron silang papel pero sila as outside. Hindi na transaksyon na nakakonect sa company pero gumagawa na sila ng transaksyon nila through their own self pero mangi-scam sila. So, may bibigay silang website. Siyempre, may mga marunong ng website dyan gumawa. Lalo yung mga nag-aral ng IT or may friends sila, ganun. Kasi, alam nyo naman na crisis ngayon. Poverty is always our reason. Crisis ngayon. Kaya, maglilipanan ng gagawa sila ng paraan kung paano makuha yung pera. Well, may part din naman yung gobyerno. Ayaw nilang makinig na kung kasi sa Bible din, merong sinabi doon na parurusahan ko sila, tayong mga tao yun, parurusahan ko sila at hindi na sila makakapagmasyal kahit saan man. Pag i-realize natin yun, parang nung nangyari sa pandemic, hindi na tayo makalabas, ganito, ganyan. Mas malala ito. Itong crisis na nangyayari. Yung lalong tumataas yung mga bilihin, tumataas yung tax, tumataas lahat, hanggang wala nang mabili yung pera. Kasi nakikipagtaasan ng tigas ng ulo yung gobyerno Sa kanila lahat magsisimula yung pagbabago sana.
At kung ibababa din naman ng gobyerno yung kung anong gagawin ng tao din. Kung ibababa din nila yung goods nila, yung service nila. Tao din naman kasi ang nagpapahirap ng sarili nila eh. Kaya, ewan ko kung nare-realize nila na ganun, kung nare-realize nila yung connection na yun, I mean. Kung saan talaga ang punot dulo ng problema. Doon naman sa part na yun eh. Yang greed na yan. Sige, gaganyan-ganyan yung gobyerno at yung mga tao. Matira matibay. Sige, natitira na lang yung mga mayayaman at nagpapatakbo ng gobyerno na greedy. Paano kung pagdating ng panahon 10% lang sila? Sa 100%. Kukunti yung, sabihin mo ng 1% pa. Kasi imposible kung marami ang mayaman. Ang marami is middle class and poor, di ba? 1% sabihin mo na sa 100%. So yung 1% na yun, sino din ang kukuha ng service nila, yung ino-offer nilang product? Sila din kaya? Imposible na sila lang din yung kukuha ng mga na yun? Yung mga service? Yung mga products nila? Hindi, di ba? Kasi kailangan pa rin naman nila yung middle class and lower class. Kasi may tatlo tayong class, di ba? High class, middle class, and lower class. Muslim kumukuha ng service and goods nila is, or product nila is, middle class and lower class, di ba? So parang patigasan ng ulo. Ewan ko na lang. So pagdating ng panahon, wala nang silbi ang pera. So mas maganda. Babalik tayo sa dati. Na ang gagawin na lang natin is mamuhay na magtrabaho para magtanim ng kakainin. Tapos yun na. Tapos turuan na lang ng isa't isa ng education, libre pa. Walang kailangang mahirapan para gumawa ng mga plan, educational plan, yung mga ginagawa ng teachers. So, parents na lang magtuturo, kapitbahay, mga ibang tao, through experience. Baka mas magandang mangyari yun. Kaysa ayos natin ang sarili natin ngayon. So, sana may naintindihan kayo at natutunan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos.